And the topic for today is the price of seeing God's glory. The price of seeing God's glory. Meron pong presyo o merong bagay tayo na dapat isuko o ibayad upang yung glory ng Panginoon lalo nating maranasan. Sino po yung gusto pang maranasan ang glory ng Lord sa buhay nila? Amen. Amen. Yung maranasan natin ang dampi ng presensya ng Diyos o ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay minsan pa sa pinakamakapangyarihang paraan. Amen. Iba-iba man po ang ating sitwasyon o kalagayan sa mga panahon na ito, nawa po iisa ang silakbo ng ating puso, ang makilala ang ating Diyos. Amen. And the reason why we're all here, we're all sitting there, we're all together here dahil po sa iisang Diyos at sa iisang Panginoon. Sabi ng Bible, do not look on human leaders. Kasi alam niyo po, maraming human leaders magpa-fail. Kasama na rin yung mga leaders na nasa simbahan, hindi perfect. Pero thank you, Lord, when we look to God, we have a perfect God, we have a glorious God, and we can always have hope in Him. Amen. Can we just give God the glory? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nung binigay po yung topic, napaisip talaga ako, Lord, ano nga po ba ang God's glory? Ano nga po ba ang God's glory? And I contemplate with this very, very long. At sabi, meron pang price. Sabi ko, Lord, am I giving the price? Am I really paying the price in seeing your glory? Amen? Kasi minsan mapapakontemplate ka rin pag ikaw yung magtuturo, ikaw unang matututo. Ang sabi ko tuloy, Panginoon, ano nga po ba yung glory mo? And as I've searched, ang sabi po dito, God's glory is the visible o yung nakikita or tangible manifestation of His supreme beauty. Kung nakakita na kayo ng napakagandang lugar, napakagandang tao, praise God, napakagandang siguro pinta o gawa ng likha, ng mga kamay, ito ay supreme. We can see the glory of God in there. And sabi, holiness sa kabanalan ng Panginoon and power displayed through creation, divine acts, and most fully in Jesus Christ. The completeness and the ultimate glory of the Lord is Jesus Christ Himself. Amen? Pero sabi dito, ang glory ng Lord makikita natin sa maraming bagay. And as I search on it, makikita natin ang glory ng Lord sa lahat ng sitwasyon. Kung nakakita na po kayo o nakaranas na kayo ng answered prayer, you have seen the glory of God. Amen. Meron pa po ba dito nakaranas ng answered prayer? Amen. Praise the Lord. Marapat lang na purihin ang ating Diyos habang nararanasan natin ang patuloy na pagtugon ng Panginoon sa atin. Amen? We are so much blessed na kahit sa mga simpleng bagay, makikita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. And actually in the Bible, hindi lang sa mabubuting bagay, maging doon sa wrath of God, makikita mo daw ang glorious power ng Panginoon. If you're gonna read back in the Bible, nung naranasan ng mga Israelites kung paano silang iligtas ng Panginoon, nagpadala pa ang Diyos ng 10 salot, makalaya lang sila. That's the glory of God. Ganon tayo ipinaglalaban ng Diyos, ganon tayo ipinagtatanggol ng Diyos, ganon tayo minamahal ng Panginoon. And if we're gonna search more in the Bible, lalo tayong mamamangha kasi ang gawa ng Panginoon ay hindi nakokopya. Ang gawa ng Panginoon ay kailanman hindi mamimimik o hindi magagaya sapagkat ang kapangyarihan at kamanghamanghang gawa ng Diyos, siya lang ang nakagagawa. Amen? Kahit ano pang gawin ng tao, mag-recreate, mag-invent, hindi nga magaya ang puso eh. Hindi nga lahat ba tayo namamangha na yung mula sa functions of the brain to the function of the feet, mula hulo hanggang talampakan, ang Diyos ang lumikha po niyan. Amen.
Marapat lang na papurihan natin ng Diyos kasi alam niyo po ba kung bubuksan ang mga isip, no? Bubuksan po natin ang mga ulo actually. Ulo at makikita natin yung brain in itself, napakadami pong complicated functions noon. Kung ba't ka nakararamdam, kung ba't ka nakapag-iisip, kung ba't ka nagmamahal, kung ba't ka nagkakaroon ng sensitivity to others, it's all in the functions of the brain at ang Diyos ang gumawa ng lahat. Amen. Kaya walang maka-replicate ng human brain. Meron na po ba kayo nabalitaan? Wala pa. Walang makaka-replika o makagagawa ng panibagong brain gamit lang ang mga kamay natin. Amen? Because only the hand of the Lord can create and develop it. Amen? Kaya pag makakita po kayo ng bata, maliit pa lang yung sisidla ng kanilang utak, pero pag tumanda rin, nagde-develop. Ang Diyos lang ang nakagagawa ng lahat ng iyon. Amen. Even as we wake up today, we have seen the glory of God. Amen. Kung tayo po ay sensitibo sa presensya ng Panginoon, sa paggising natin ngayon, may lakas, at tayo po ay may buhay, we have seen the glory of the Lord. Dahil gawa at likha ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Kaya hindi po tayo dapat nagtitipid sa papuri sa Panginoon. Talagang ibigay todo natin pag umaawit because the Lord loves us when we worship. He loves our worship. Amen. Sa lahat ng glorious acts ng Lord, mula nung umpisa hanggang dumating ang Panginoong Jesus, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, He remains glorious. Amen. Amen. Buong buo ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi nababawasan. In Psalms 19:1 o sa mga awit, ang sabi po diyan, ang declaration ng manunulat, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kaniyang kamay ipinapakita ng kalawakan. Grabe, kung susumahin natin, parang yung ano po natin, o yung theme natin ngayon is bringing us back into the awe and worship to our living God. Kasi paminsan, nasobrahan na tayo sa busyness, nasobrahan na tayo sa pagiging abala sa maraming bagay dito sa mundo, and the Lord is nudging us. Anak, tumingin ka sa kalawakan, gawa ng Diyos yan. Anak, tumingin ka sa kalangitan, ang lahat ng nariyan gawa ng Panginoon. Amen. Makapangyarihan ang Diyos na sa iyo ay nagmamahal. Amen. The Lord is so good. And in Psalms 8:3-4, it says there, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Amen. Totoo nga naman, no? Sino ba naman tayo? Who am I that the Lord will take care of me? Ang lawak ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang sukatin ni numan. Amen? That's the glorious works of our God. And that's the glorious thing that the Lord started in us, even in the season of creation, nakamamangha na ang gawa ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang tanong ko po, nakita niyo na po ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? Kasi yung heart's cry po na topic natin ngayon, show me now your glory. It is a cry of not settling of the past victories. Maaring marami na kayo napagtagumpayan, marami na tayong nalagpasan, marami na tayong napundar, marami na tayong naranasan, marami na tayong napagtagumpayan sa buhay natin, iba't ibang pagsubok na. But the cry of our hearts remains, Lord, show me now your glory. Ibig sabihin, hindi tayo nagsesettle sa mga bagay na naranasan natin para hindi na tumawag sa Panginoon. But here we are right now, we're crying out to the Lord, show me now your glory, and we will see more and more of Him. Amen. At nawa ito pa rin ang sigaw ng ating mga puso. Looking at the creations of God, can we really see His glory? Meron po akong experiment tuloy na ginawa. Sa bagay, ginagawa ko to nung bata pa ako. Lagi ko tong china-challenge sa sarili ko. Ewan ko ba. Pero sino po dito ang nakasubok ng tumitig
sa araw ng katanghalian. Nasubukan niyo na ho? Yung ititig mo lang yung mata mo doon at pagkatapos tingnan mo kung okay ka pa. Alam niyo ho, yung bata pa ako, nilalabanan ko yung araw. Siyempre hindi ako nanalo, no? Ang sakit sa mata noon. Siyempre ngayon marami ng mga science, tawag dito, parameters, wag niyong gagawin, no? Huwag niyo pong gagawing titigan yung araw sa katanghalian. Pero alam niyo po kasi when I remember Isaiah, when he says, nung na-encounter niya si Lord, wala siya nagawa kundi magpatira pa sa harapan ng Diyos. Sabi ko, gaano kalala yun, gaano kalaki yung liwanag na yun. Kung yung araw ay isa lang sa maliliit na bituin na kinreate ng Diyos at napakaliwanag, hindi kaya ng mga mata natin. Kaya nga may pa-transition eyeglasses kayo, di ba? Kaya po may pa-shades kayo kasi nga, yung araw hindi natin kayang titigan, but that is one of the glorious work of the Lord. Patikim pa lang yon ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi na natin kayang titigan. Naisip ko, sabi ko, Lord, ganun din siguro no pag talagang yung nasa harapan na kita, hindi ko kaya talagang iangat ang ulo ko. Hindi ko kakayaning iangat ang kahit ano sa akin kasi napakaliwanag mo. Amen? Can you remember kung ano yung ginawa ni Isaiah? Kasi nga, buwaba ang presensya ng Diyos at ganon kaliwanag yun. Napakamakapangyarihan ng presensya ng Panginoon. Masakit sa mata kapag tumitig ka sa sun ng katanghalian. Pero ang sarap din naman tingnan ng bukang liwayway. Amen? Sino po dito gustong-gusto yung dawn watch? May nag-dawn watch na dito. Praise God, kung nag-dawn watch po kayo. Yung inaabangan nyo talaga ang sunrise, nagpupuri ka na sa Panginoon, sumasamba ka na, naghahati yung dilim, tapos lumiliwanag na, nagbabasa ka na lang salita ng Diyos, nagpapasalamat ka na. O Panginoon, salamat sa bukang liwayway. Salamat sa pagsikat ng bagong araw. Hindi masakit sa mata, hindi po ba? Ang sarap masdan ng unti-unting pagsikat ng araw. Amen. Amen. At pag nakikita ko yun palagi, at madalas nagaganap yun sa mga camps, no, makikita mo yun. Sa camp na lang nag-dawn watch. No? Nag-dawn watch. Kung meron kayong burden to do dawn watch in the morning, kung may rooftop kayo, no, ang gandang masdan ng bukang liwayway, ang Diyos ang lumikha nun. Amen. May nakakopya ho ba? Wala. May nakapinta siguro, pero yung nakapag-recreate ng bagong dawn, wala pa. And the next is the sunset. Have you stared the sunset? Masakit po ba sa mata yung sunset? Hindi gano, di po ba? Ang sarap ngang pagmasda, napapasenti ka pa. Pag may sunset na, ang dami mong naaalala. Di ba? Ang dami, di ba? Kasi nga ho, ang Lord ang gumawa ng sunset. That is His creation. At tayong lahat ay namamangha roon. Amen. Amen. Napakaganda ng sunrise, napakaganda ng sunset. Maganda rin naman yung katirikan ng araw, wag mo na lang titigan kasi masakit talaga sa mata. At hindi nanalo ang mga mata ko mula nung bata ako. Hindi ba? Pero napakaganda ng likha ng Panginoon. Have you seen the sun, the stars and the moon in the night? Ganon yung ganda ng gawa ng Panginoon. Hindi magagawa ng sino man. Nakita niyo na po ba ang dagat, ang karagatan? Kung gaano kaganda ang karagatan sa Pilipinas, ganon tayo kasikat sa iba't ibang bansa. The sea waves and all that the Lord has created, the mountain tops. Kaya marami nagte-trekking kasi iba yung breathtaking moment. Pag nandun ka na sa tuktok ng bundok at kita mo yung 360 view of the earth, parang feeling mo, diba? Ikaw na ay nasa alapaap. Kaya marami nagte-trekking ngayon, kaya marami nagma-mountaineering, diba? Because they wanted to feel that awe. But here in this place, nararanasan na natin yon. Amen. Amen. Kahit ngayong nagpupuri tayo sa Panginoon, nararanasan natin yon. Have you seen miracles? Have you encountered another answered prayer? Amen. Marapat lang lalo nating purihin ang Panginoon. Where can we see the evidence of God's glory? Apat na bagay po, makikita natin yung glory ng Panginoon. Creation and nature, the vastness of the universe, the grandeur of mountains, oceans, and stars, all reflects God's splendor and magnificence.
Kapag tumitingin po kayo sa creation ng Diyos, sana napapa-hallelujah tayo. Amen? Amen? Kahit nga yung napapanood lang sa Facebook, Lord, talaga ba? Gusto ko makita to one day. Ito yung gawa ng aming kamanghamanghang Diyos. Pag nakapunta kayo sa isang napakagandang lugar, worship the Lord. Amen? Kasi ang Diyos ang gumawa noon. Kung nakapunta ka na sa isang napakatahimik at mapayapang lugar, that's the creation of the Lord. At higit sa lahat, isa ka sa pinakamagandang nilikha ng Diyos. Pwede niyo pong pakisabi sa katabi niyon, isa ka doon. Amen. Napakaganda. Napakaganda. Di ba tayo natatawa, no? Napakagandang nilikha ng Diyos. Pagpapala sa ating lahat. Amen? Kasi you are more than the birds, you are more than the stones, the mountains, the seas, the sky. Ikaw ang isa sa pinakamainam na nilikha ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nakikita natin yung glory ng Lord sa kanyang mga nilikha. Secondly, biblical supernatural manifestation of works of God. Sino po dito nakakaalala pa ng mga ginawa ng Diyos mula nung una pa man? Ang sabi dito, the pillar of fire and the cloud, nung ang Israelites ay nangangailangan ng silong sa kanilang mga paglalakbay, guided the Israelites in the wilderness. That's supernatural. Amen? Pero siguro marami din sa atin nakakaranas pa ng ganun. Sino po yung ganito mag-pray? Lord, napakainit, penging ulap. Sino yung may ganong panalangin at tinugon ka ng Lord, you have seen the glory of God. Amen? Parang noong nakaraan lang ho kasi ganyan, sabi ko, tirik na tirik yung araw para ayoko lumabas. Pero may kailangan akong asikasuhin. Maglalakad ako pababa. Sabi ko, Panginoon, pengi namang silong kasi kulang yung payong eh. Di ba? Mas makapal yung ulap ng Diyos kaysa sa payong. And praise God, kahit sa mga ganong kahilingan, alam niyo po, lumilim talaga. Hanggang makababa ako at makasakay. Praise the Lord. Can we just give God a clap of praise for that? Minsan yung simpleng sensitivity natin, we can witness the glory of God. Mararanasan niyo po yun. Mararanasan niyo po yun. Maraming ginawa ang Diyos, parting of the Red Sea, the 10 plagues, the manna, yung bitter water of Mara, naging potable water. Ang daming supernatural at kung iisa-isahin ko, di ho tayo matatapos dito. Kasi lahat ng gawa ng Diyos, kung susumahin mula Genesis up to present, up to the coming of the Lord Jesus Christ, ay talagang supernatural. Amen. Talagang makapangyarihan. Pero pwede nating maranasan in this world. Amen. But are we really crying out, Lord, show me now your glory? Wag naman yung Lord, pwede niyo po bang hatiin itong dagat, dadaan ako. Iba naman siguro yun. Iba yung iba yung request mo pero grabe kasi ginawa ng Lord yun dahil kailangan ng mga Israelita yun. Pero meron ka talagang mga gusto na maranasan sa Panginoon, you can ask the Lord. Amen? Amen, because the Lord works supernaturally. Yung mga gawa at mga works ng Panginoon hindi kayang unawain ng isip ng tao. For the Lord is higher than our thoughts. Amen. His thoughts are higher than our thoughts. Amen. Di natin kayang i-comprehend. No one can fathom. Amen. And as we desire that, alam nyo, yung theme natin ngayon, challenges our faith and relationship with God as we desire for more of the Lord. Amen. Kasi sa panahon na ito, parang ang dali lang maniwala, basta nakikita. But remember, we are not living by sight. Amen? We're living by faith. Amen? Kaya nga, kung tayo po ay mananampalataya, let us continue to cry out, Lord, show me now your glory. Gusto ko pang maranasan. Gusto ko pang makita ka. Gusto ko pang ma-witness pa. Amen? And thirdly, signs and miracles, the wonders performed by Jesus that displayed His divine nature. Sa New Testament, pag magbibilangan po tayo ng miracles ng Lord, sa dami ng Kanyang pinagaling, pinalaya, sa dami ng Kanyang nirestore, yung babaeng pinagaling niya, yung mga naalihan ng masamang espiritu na pagaling ng Panginoong Jesus,
Alam niyo po, napaka makapangyarihan and that displays the glory of the Lord. Sa buhay din po natin, are we still experiencing miracles of God? Are we still desiring for more of God's miracle? O baka lahat ng bagay pinagpaguran mo? O baka lahat ng bagay pinagsikapan mo lang? Minsan, kailangan nating bumalik doon sa pananampalataya na walang masama po na magsikap tayo, gumawa tayo ng mabuti. But life will be better and lighter when we know who is with us, who works more than your efforts, who is greater than all your efforts, who is powerful than all the things that you can do, and that is our Lord. Amen. Amen. Ang sarap pa ring alalahanin, gumawa tayo ng mabuti, gawin natin yung pinaka-kakayanan natin, but let us still desire, Lord, I want miracle. Lord, gusto ko pa ng miracles. Gusto ko pa ng mga patotoong tulad niyan. I want to see how you work in my life. Amen. Amen. Miracle na tayong lahat ay na-born again. Amen. Amen. It's a miracle na lahat tayo na bago ng Diyos. Amen. Pakitingnan nga po yung katabi natin. Praise the Lord. Pakisabi, binago na ako ni Lord. Amen. At binabago pa tayo ng Diyos. And that is one of the greatest miracle. Your first miracle is indeed, alam niyo po, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoong Jesus. Amen. Nung tayo po ay sumampalataya sa Lord. Yung mga tulad natin minsan kung titingnan sa nakaraan, pero wala naman makakita ng past, no? Tayo lang nakakaisip nun kung anong klaseng tao talaga tayo sa nakaraan. Baka nasabihan ka na ng ibang wala ka ng pag-asa. Baka di ka na mabago kasi ganyan ka talaga. Pero alam niyo, when you came to know the Lord, you have been transformed. Amen. Hallelujah. Binago tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. And that is one of God's glorious acts in our lives. It's a miracle na isang tulad natin ay maligtas. Amen. Amen. Napakadakila ng gawa ng Lord sa atin. Yung tayo pong lahat nananalangin, pero higit pa doon yung inaccomplish ng Lord. That is the glory of God. And last but not the least, for humanity and redemption. Sabi ko nga kanina, yung pagligtas ng Panginoon sa atin, yung tayo ay maging anak ng Diyos, it's one of the glorious acts of the Lord. Humans are created in God's image, and in His grace, in saving believers, is a direct display of God's glory. Yung naligtas ang mga believers, tayong lahat. Nung nag-gather na tayo ngayon, grabe ito, it is one of God's glorious acts. Yung tayo ay nagsasama-sama, nagpupuri, sumasampalataya at nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Minsan kasi gusto nating miracle, dapat yung bundok mailipat ko talaga sa dagat. Ganong kaliteral. Sinubukan niyo rin po ba yun? Nung narinig niyo yun sa mga pastor that the Lord can move mountains, as tinry mo talaga, parang yung mountain gusto mo talagang ilipat. Kasi literal tumingin minsan sa word. Pero alam niyo po, kahit yung pagkaka-transform ng Lord, our life before to life now, ano na ang ginawa ng Lord? Amen? That's how the Lord redeemed us. That's how the Lord restored us. Amen? From nobody to somebody. From a mess to a message. Amen? And that is who we are now. Hindi na tayo mga tao na para bang ang sinusukuan ng mundo. Tayo na ngayon yung mga taong hinahanap nila kasi ikaw ay makatutulong, ikaw ay pagpapala sa kanila. Amen? And thank you, Lord, for His saving grace to us. Sabi ni Christopher Morgan, isang author, the glory of God is the magnificence, worth, loveliness, and grandeur of His many perfections, which He displays in His creative and redemptive acts in order to make His glory known to those in His presence. Kung aaralin natin yung glory of God, alam niyo po, marirealize natin parang sa lahat ng sitwasyon, makikita natin ang glory ng Lord. Amen? Kasi mula paggising hanggang pagtulog natin, hanggang paggising muli, yan ay kilos at gawa ng Diyos sa atin. Amen? Are we still grateful that we're still alive? Amen?
Are we still grateful that we're still strong? Amen. That we can still sing to God, that we can still clap our hands, that we can still go together to church and bless each and everyone. Amen. At mapagpala din natin ang Panginoon sa pagpupuri natin. Amen. That is how the Lord works in us. How lovely it is to see the believers uniting as one, worshiping the Lord. Amen. Kahit na hindi tayo 1,000 ngayon, amen, pero nag-gather tayo dito, that is the glory of God working in us. Amen. Hindi tayo magkakamag-anak, pero mahal na mahal natin ang isa't isa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung kaya nating ipanalangin ng bawat isa, yung kaya nating makiramdam sa bawat isa. Amen. Yung kaya nating pakiramdaman kung ano yung pinagdadaanan ng mga kapatiran natin. That's the glorious acts of the Lord in us. Amen. But I like this when Pastor John Piper said, the vindication of God's glory is the ground of our salvation. The vindication o yung patunay of God's glory is the ground for our salvation. And the exaltation of God's glory is the goal of our salvation. Amen. That's why we're all here. Amen. Ang pagpapatunay sa kaluwalhatian ng Diyos ay pundasyon ng ating kaligtasan. At ang pagluwalhati sa Kanya ang tunay na layunin ng ating pagkaligtas. Amen. Kung ba't tayo naligtas, yon ay para sa kaluwalhatian din ng Panginoon. Amen. Ang buhay natin ay para na rin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. And the price of seeing God's glory is this: total and sacrificial surrender of life. Iisa lang po yung puntos na nakita ko kasi sabi ko parang lahat naman it is encapsulated to this. The price of seeing God's glory. Hindi lang kahapon, kundi kung gusto pa natin makita ngayon ang glory ng Lord hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos. The price is total and sacrificial surrender of life. Total. Ibig sabihin, buong buo. Sacrificial meaning aaray-aray tayo ng konti doon sa kung ano man yung isusuko at pagsuko natin sa Panginoon. Sacrificial surrender of life. Pero wag ho kayong mag-alala na una na ang Panginoong Jesus na gawin yan. Amen. But for us to really be granted in our cry, show me now your glory, we need to really surrender again and again and again our lives to God. Sometimes it will include personal ambitions, finances, wealth, comforts, and social status. Ang sabi po dyan, minsan yung total surrender or sacrificial surrender of life to God will include personal ambitions, finances, wealth, comfort, and social status. Hindi naman po ibig sabihin ng sinurrender mo. Ganito po to, I wanted to be clear, no? Na pag sinabi natin, Lord, I surrender my ambition, di na ako mangangarap. Hindi po ganun, no? Hindi po ganun yung gusto nating sabihin. Ang gusto ko pong sabihin is, when we totally, sacrificially surrender our personal ambitions, we want God to overrule our plans. Amen. We want God to rule over all our desires. Amen. Hindi naman, sinurrender ko na yung ambition ko, wala na akong pangarap. Hindi po gusto ng Lord na mabuhay tayo ng walang pangarap. Gusto ng Panginoon, siya ang maghari sa lahat ng ating pinapangarap. Amen. Amen. Are we amenable to that? Gusto po ba natin yon na sa mga pinapangarap natin, pinaghahari pa rin natin ang ating Diyos? Amen. Because He is the one and only Savior na meron tayo. Amen? Hindi yung kapag ka nagkagulo na lang yung pangarap ko, Lord, saan na lang, sali ka. Sali ka, Lord, pag nagkagulo na yung plano. Hindi ganon. Kundi, even as you plan, even as you set your ambition or di kaya your dreams, God wants to reign over it. Amen.
Amen. Even in our finances, di ko naman po sinasabi, no, total surrender. Baka lahat ibigay yung kayamanan ngayon, praise God. Kasi sabi doon, hindi po, no, ang sinasabi po natin dito ay, when we totally sacrificially surrender our finances to God, ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin itong lahat sa Diyos. Amen. Ipinagkakatiwala natin to ng may pananampalataya na ang Diyos ang aking provider. Amen. Even in whatever considered wealth of life. Amen. The Lord just want to rule over the things in our lives. He wants to be part of every single plan and desires. Kung meron mang tayong comforts, God wants to be in there. Amen. In social status, hindi naman sinabi, okay, baka one day may mag-church ng mayor dito, 'di ba? Mga senador. Wow, praise God, no. Mamaya may mag-church dito, sabihin, sige, di na ako magse-senador kasi surrendered social Hindi naman ho ganon, kundi kung ano man ang status natin ngayon, let the Lord reign. Amen. Let the Lord be lifted up and let the Lord be glorified over all these things. Amen. Kaya yung total and sacrificial surrender of life is the price of seeing God's glory. The attitude of being surrendered, the attitude of being faithful to God. Amen. Kaya sabi ng Matthew 22:37-39, it says here, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. That is the price of seeing God's glory. Kung gusto mo pang makita yung glory ng Lord, mahalin mo ang Panginoon. Wala tayong ibang mamahalin kundi ang Panginoon. Kasi ang sabi dyan, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, ibigin mo ang Panginoon. My question is this, mahal po ba natin ang Diyos? Do we really love Jesus Christ? Do we really love our Savior? Are we in love with God? Or sometimes we are just in love with the prize or with the blessing. Sometimes we just have to check our hearts. Lord, ikaw ba talaga ang hanap ko o yung answered prayer lang? I was trapped sometimes, no? Meron akong pagkakataon sa buhay ko, I have been praying for something, tas hindi talaga binigay ng Lord yon. And the Lord taught me, do you still love me if I will not answer you the way you wanted to be answered? Would you still love me if hindi kita sasagutin dito sa paraang gusto mong sagutin kita? Minsan gustong ituro ng Lord sa atin, pinapaalalahanan niya tayo, do you really love me with all your heart, with all your mind, and with all your soul? Amen. That is the price of seeing God's glory in our lives. Yung pagmamahal natin sa Panginoon at mga pagsuko natin sa Diyos. Amen. Even as we love our brethren, our brothers and sisters, we can see continuously the glory of God when you love the church, when you love one another. Amen. Kaya nga ang turo ng Panginoon, huwag kayo maglaban-laban. Magmahalan kayo. Amen. Lalo sa panahon na ito, parang lahat na lang kinalaban. Lahat, pati yung kakampi, tinuring na kalaban. Hindi po ba? Sana po sa atin, we will not treat our brethren as enemies because they are our brethren. Amen? They are our brethren, brothers and sisters in Christ. And the Lord would always remind us with His word. Ito ang sum up ng price of seeing God's glory. Makita natin ang mga sarili nating nagmamahal talaga sa ating Panginoon. Higit sa ating mga sarili at higit sa mga possessions na meron po tayo. And I can only remember the life of Apostle Paul when he immediately surrendered his pride, authority, and persecutions of Christians. He gave up his former life
kasama na yung status in the social and legalistic righteousness, at sinabi niya, I count it all as lost. Alam niyo po, nung si Paul na-encounter niyang Panginoon in a very, very powerful way. Nabasa niyo na po ba yung buhay ni Apostle Paul when he encountered the Lord in the road, at sabi niya, nagkaroon siya ng temporary loss. Na-realize niya siya yung persecutor kasi kinausap siya ng Diyos doon. Bakit mo ko pina-persecute? Alam niyo po, yung encounter na yon, immediately, nagdala sa kanya into surrendering his life. At ano po yung mga sinurrender ni Apostle Paul during the time? Sacrificially surrendered. At sana po, baka ganito rin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Minsan, we have to surrender all these things again. Kasi ito yung mga bagay na nagsasabing minsan importante sila. Itong tatlong bagay na to, nagsasabing ito ang mahalaga. But in reality, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga pauna nang sinabing mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at kaluluwa. Number 1, reputation and status. Sinurrender po ni Paul yan. He abandoned his standing as a respected Pharisee and persecutor of the church, and considering his accomplishment to be of no value compared to knowing Christ. Minsan yung mga titles natin, sobra-sobra na yung pagpapahalaga natin. Na para bang hindi na natin kayang umunawa kasi ito na ako ngayon. Hindi ko na kayang gawin yung mga dati kong ginagawa. Hindi ko na kaya magwalis ng church. Mayaman na ako ngayon. Hindi ko na kayang maglinis ng church. Mayaman na ako ngayon. Hindi ko na kayang mag-volunteer. Busy na ako ngayon. Baka maapektuhan yung yung status in life ko. 'Di ba? Kasi that's the trend now. Na para bang ang poprotectionan mo lang ay yung pagtingin ng tao sa iyo. But higit sa lahat, bago mo protektahan yung pagtingin ng iba sa iyo, ang protektahan mo ay yung pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Yung reputation and status, kapag tayo nagmahal sa Diyos, it follows. Amen? Amen. Wala namang nagmahal sa Panginoon na ang reputasyon ay biglang kriminal, di ba? Hindi naman. Tayo nga ay binabago patuloy ng Panginoon. And He sacrificially surrendered another one, will and ambition. Ang sabi dito, He completely submitted His life to the will of God, shifting from fighting against Jesus to becoming devoted, lifelong servant. Yung will and ambition, ano po ba ang ating mga nais at ambisyon sa panahon na to? Can we still surrender all of these things to God? Can we still surrender to God all our dreams at sabihin, Lord, ito po yung pangarap ko para sa pamilya ko, pero masunod ka. Lord, ito po yung pangarap ko para sa sarili ko, pero Lord, masunod ka. Amen? Lord, ito po yung pangarap ko para sa anak ko. Pero Lord, higit sa lahat, higit sa akin, ikaw ang masunod. Amen? Are we still in that attitude na kaya nating isuko ang lahat sa Panginoon? Just like Paul. And the third thing he surrendered is former beliefs. He let go of his reliance on self-righteousness. Baka yung iba sa atin naniniwala ng laging tayo ang tama. Alam niyo po, maraming danger doon at maraming correction ang Panginoon pag laging ang tingin natin tayo ang palaging tama. Amen. Are we open to the Lord when He says, you're the one who is wrong? Baka ikaw, anak, ang mali. Baka ikaw ang dapat magpakumbaba. Amen? When Paul surrendered his former beliefs, parang sinuko niya ang lahat. Yung self-reliance on his self-righteousness and the law, accepting the grace and power of the risen Jesus, parang it's the opposite of all his beliefs. It's the opposite of all his principles. Pwede bang yung prinsipyo natin, isuko natin sa Lord? Hindi, ito na ako eh. Ito na prinsipyo ko eh. Hindi mo na ito matitibag. Alam niyo ho, when we see ourselves in the eyes of God, we will see how much we needed the Lord. Amen. Kaya nga,
when Paul surrendered all these things, lalo niyang naranasan at lalo niyang nararanasan yung glory ng Panginoon sa kanyang buhay. In Matthew 16:24-26 says, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Amen. It's a strong reminder for all of us, amen, na tayong lahat as we desire this glory of God in our lives, gusto nating maranasan pa ang maraming katagumpayan, gusto pa nating maranasan ang maraming breakthrough, gusto pa nating maranasan ang miracles ng Lord, we have to give our lives to Jesus, even all the things in it. Kaya nga si Paul, he took the unpopular road. Ano nga po ba yung unpopular road? At ito yung minsan ayaw ng mundo. The road to transformation. Ito yung minsan nababago na ngayon. Hanggat wala akong nasasagasaang tao, okay lang. Hindi po. Hindi ibig sabihin wala ka nasasagasaang tao, ay okay ka na. Baka nga, hindi mo nga nasasagasaan yung tao, pero baka yung truth naman ang nasasagasaan natin. We have to allow the Lord to transform the way we think, the way we respond, the way we react, the way we live. Amen. That is the unpopular road that will maintain us and sustain us in the glory, in seeing the glory of God. Beholding the glory of God transforms believers from a degree of glory to the next, conforming. Kasi sa huli naman, ang nais natin ay makasunod tayong lahat sa kalooban ng Diyos at manatili tayo sa Kanya. Amen. Sabi nga ni Paul, from persecutor to a follower of Christ yung buhay niya. Marami na siyang isinuko sa Lord, pero patuloy niyang sinusuko yung buhay niya nung siya'y nabuhay dito sa mundo. Amen. And yung deep satisfaction, ito yung tanong, tayo po ba ay nasasatisfy pa sa presensya ng Lord? Tayo po ba ay hindi nagmamadali ngayong umaga? Tayo po ba ay kapag nakaupo sa lugar na ito, nag-e-enjoy pa sa presensya at kapahingahang dinudulot ng Panginoon sa atin? Amen. Amen. Ang sarap sa presensya ng Lord. At yan yung deep satisfaction na binibigay ng Diyos sa atin habang nakikilala natin o nararanasan natin ang glorious presence ng Lord. Kaya nga sabi dito, from a wealthy man, he said, in Philippians 3:8-10, ang sabi ni Paul, bilang siya ay isa ding mayaman, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay ko ng walang kabuluhan at itunuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And in verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. In this world of taking, parang laging pakamig, parang palaging ano yung akin, parang yung laging itatabi ko to, para sa akin to. Si Paul, when he encountered the Lord and he's decided to serve the Lord during his time, ang sinabi niya, he let go of many things. He let go of his title. He let go of his possession. He let go of the things, kung paano siya tinitingnan ng mga tao in the society na para bang nagisang
traidor sa maraming Pharisees, but who cares? Para sa kanya, siya ay nabubuhay na surrendered sa Panginoon. Amen. Are we really willing to surrender everything to God just to witness His glory? Amen. In Philippians chapter 1, 20-21, it says, "Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang." And my question po is this, are we still in the pursuit of God's glory in our lives? Hinahanap pa po ba natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Kahit nasa CR, kahit nasa bahay, kahit nagluluto, kahit naghuhugas ng pinggan, kahit na nagwawalis. Amen. Hinahanap pa ba natin ang Panginoon? The filtering question is this, ano ba ang bagay na pinakananais-nais mo ngayon? O ano ba yung bagay na pinakaiingat-ingatan mo ngayon? Yon ang mga bagay na dapat nating isurrender sa Panginoon. At hayaan natin siyang pagharian tayong muli at maranasan ang glory o yung glorious acts and works of the Lord in our lives. Amen? Amen. Tulad ni Paul, hindi madali. Akala ng mga iba, ang pagiging Kristiyano ay cheap. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano ay paying the high price din. Amen? Of giving up all things in this world just to receive what the Lord has prepared for us. Amen? And that is His glorious presence, His glorious power over us. Amen? Gusto niyo po bang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Personally, amen? Amen? Kailan natin huling naranasan yung mga kamanghamanghang kilos ng Diyos? Baka last year yun. Baka last year pa yung huling pinakakilos ng Diyos sa buhay natin, yung talagang nagpatira pa tayo sa Lord, Panginoon, maghari ka sa buhay ko, baguhin mo na ako, masunod ka sa buhay ko, gamitin mo na ako. Amen. Amen. And when you allow the Lord to use your life to be a vessel of His presence, lalo nating makikita ang glory ng Lord. Amen. Kaya sa pagkakataon po na ito, I want to challenge everyone. If we are not seeing God's glory in our lives today, na para bang ang dal ng pagiging Kristiyano mo, the Lord is working so powerfully. God is working and His works are still magnificent and glorious. Baka ang boring ng Christian life natin, kaya minsan nahirati na tayong magbabad na lang sa kung saan-saan kaysa magbabad sa panalangin. Kasi baka minsan boring na. Alam niyo po yung boring Christian life? Yung parang walang nangyayari. Yung parang hindi tayo nababago, parang hindi tayo naaayos. Baka kasi we might need to surrender too much self-reliance. O yung too much na pag-akalang kaya ko na. Kaya kong mag-isa. Kaya kong mabuhay mag-isa. Too much self-reliance or too much people-pleasing. Sino pa po yung natatrap sa people-pleasing ngayon? Na para bang kailangan lagi kang okay, bawal kang makitang mahina. Kasi nga, you're not pleasing God. You're pleasing people around. Baka we need to surrender too much worldly ambitions. Higit sa lahat, ang sabi ng Bible, ang pangarapin natin ay ang tumaas ang ating mga pananampalataya para sa mga huling sandali o sa mga huling panahon, tayo ay manatili sa ating Panginoon. Amen. Baka we need to surrender our too much worldly ambitions. Ang dami nating pinapangarap sa mundo but we're losing the sight of God. Baka we're losing the heavenly things. We're pursuing all of this. Baka we might need to surrender too much pursuit of comfort. Kasi ang gusto natin, air condition, babad sa 5 aircon. Wow, ang dami naman nun, ang lamig masyado nun. Baka we might be in the pursuit of too much comfort. Hello, brethren, ang sabi ng Bible, hindi tayo magiging komportable talaga dito. Ang sabi dito, ang comfort natin ay ang Panginoon.
Amen. You will never ever be satisfied with these worldly things. You would always long for more. Kasi ang Diyos lang ang kayang mag-satisfy sa atin. Amen. Wala nang ibang magsasatisfy ng puso natin, ng naisin natin, kundi ang Diyos na lang. And baka we are to surrender, or we need to surrender too much worry of worldly wealth. Nakalulungkot, minsan, parang gusto mong tulungan ang Diyos na payamanin ka. Minsan parang gusto nating tulungan si Lord na maging komportable yung buhay natin. Alam niyo po, huwag niyong alalahanin ang Lord na para bang hindi niya kayang gawin yon. Kaya ng Diyos yan. Sabi nga ng isang kanta, kaya ng Diyos yan, makapangyarihan siya. Amen. Amen. Kaya yung hindi mo kaya, ipagtiwala mo sa Panginoon, just surrender everything to Him. And you will see how the Lord works. How powerful your God is. Amen. Nawa yung atin pong mga buhay pananampalataya ay hindi boring. Kundi habang tinititigan natin yung tahanan natin, lalo tayong napapapraise the Lord, may bahay kami. Habang tinititigan mo yung mukha ng mga mahal mo sa buhay, praise the Lord, that's the glory of the Lord in your house. Amen. Aanhin mo ang napakalaking tahanan, mag-isa ka lang naman. Hindi ba? Aanhin mo yung 5 kwarto, tutulugan mo sa loob ng isang gabi, lilipat-lipat ka doon, mapupuyat ka. Amen? Pero kung ang bahay mo ay simple lang, buo ang pamilya, that's the glory of God in our house. Amen? Can we give God the glory? Hallelujah. Hallelujah. Minsan we just fail to look at the simple things where the Lord works because we're so complicated. Sometimes we are so in love with the things of this world. But we have to be so in love with God, who is the creator of the heavens and the earth. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. At palakpakan po natin ang Diyos sa buhay natin. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? The Lord is good. At tayo pong lahat ngayon must witness or will witness all of these things. Are you willing to be in total sacrificial surrender with God? Amen? Kung may mga bagay po tayo na kailangang i-surrender sa Lord, that too much will never help us. Too much comfort, baka sa susunod di ka na makalakad kasi sobrang komportable mo na. 'Di ba? Too much of pursuit of wealth, baka mapagod ka. Baka sinasabi ni Lord sa'yo, hinay-hinay lang anak, baka mapagod ka dyan ng sobra at di mo na ako makilala. Amen? Yung too much self-reliance sa para bang ang talino ko na. Yung isa-share dyan sa church, alam ko na yan. Baka nga, 10 beses ko na yan napakinggan. Too much self-reliance. Baka mas magaling ka na sa mga naghahayag ng Word of God minsan. Ayaw mo nang mag-church kasi alam ko na yan. Maririnig ko ulit yung ganito, yung ganyan. Baka we need to hear this more and more. Amen? To be close to God and in order to see God's glory in our lives. Are we willing to be in total surrender of God, to God right now? Kung ano po yung mga bagay na pinaremind o pinaalala ng Lord sa atin, yung mga bagay na ninudge tayo ng Lord this morning, can we just surrender it to the Lord? Hallelujah.